Hello guys and girls, sorry kung naputol yung live ko kanina, no? Kaya sabi ko mag video ko on my way to the park, no? So sorry kung naputol. Hindi ko alam bakit, siguro technical difficulties na naman ni YouTube pag nagla-live ako, no? So yan, no? Kukwento ko lang, papunta ako sa park, magbabike kami ng mga friendship ko, kaming tatlo. And then pag uwi ko, kailangan kong i-unbox and tabletop review yung yung O-Sight. Nakakaya naman da sa O-Light, no? Tagal na sa akin, no? Kasi naman mga previous days, previous weeks, nag-uulan dito eh. Hindi rin ako makalabas to do some shooting. Ngayon lang gumanda yung panahon. Ang problema, paalis na kami. Next week paalis kami. Magbabakasyon kami sa Vegas. So wala nang time talaga. Kaya sabi ko okay. So kailangan kong i-unbox sa tabletop review. Tapos mamayang gabi magbabasketball ako. Bukas baka mag-pickleball ako. Tapos Sunday kailangan palitan ko yung suspension ng Ford Explorer. Bakit may umuusok doon? Ano yan? Usok. Ay, Diyos ko po. May nasunog ata. May nasunog na truck. Okay, dito ako. Anyway, nagre-record lang ako. Hindi ako naka-live Baka sabihin ng iba dyan. So, wala rin nagko-comment na kailangan kong pambasahin. Walang ganon. Okay? So, ano pa ba? Yan yung mga updates, no? Tapos next week paalis nga kami pa Vegas. Hindi ko alam kung maisisingit ko pa na makapag-shooting ako sa gun range. Gusto ko sana mag-shooting sa property namin, kaso walang time. Kailangan mag-overnight ako doon, kailangan matulog. 3 hours 15 minutes kasi yung biyahe. Di ba nalalayuan eh? Ang layo Well, kasi ganito yan eh. The closer you are, mas mahal yung mas mahal yung lupa kasi pag mas malapit ka. Kaya nakabili ako sa malayo. Doon na ako nakabili. Okay? Doon na ako nakabili. Delikado, baka mapalayo pa pala ako dito sa aking shortcut. May naunang school bus sa akin eh. Kapag huminto ang school bus, kailangan huminto ka din. Hindi mo siya pwedeng overtake. Ano naman, liligo din siya. Ay nako. So ano pa? So ngayon masarap mag-shooting. Bakit? Kasi gunban sa Pilipinas, wala nag-shooting. Walang nag-shooting. Anyway, dito to yun joke lang. Kasi yung mga private ranges sa Pilipinas, guys, open yan. Buti nga nag-video si Pistolerong Pinoy. Open yan, pwede kayo magpunta. Manghiram nga lang kayo ng baril. Tapos doon na kayo bibili ng bala kasi hindi kayo pwede mag-transport. Basta-basta kung nasa Pilipinas kayo, baril at bala. Due to the election gun ban. Kahapon may shooting na naman. Sino naman ba yung may binaril na naman kahapon sa balita, nag-comment nga ako, sabi di yata na naabisuhan yung shooter na gun ban ngayon. Kaya ganon. I mean, to be honest, ano ba epekto pag sinabing gun ban? Wala ba nagbabarilan o mas marami nagbabarilan? Diba? Palagi ko ina-advocate ko talaga na i-abolish na yung gun ban na yan. Or make it more sense. Bigyan nyo ng sense naman. Ano ba yung reason ba't nag-gun ban? Anyway, ano pa? And ito pa pala yun yan, kahapon nag-airgun shooting ako sa loob ng bahay. So yan yung isa sa mga benefits ng airgun, airsoft. Makakapag practice ka ng trigger time nang hindi ka umaalis ng bahay. Okay, so lalo ngayon sa Pilipinas, gun ban. Pwede ka sana mag airgun or airsoft sa bahay. Diba? Yung
ano, iba rin kasi yung ano yung trigger time, tsaka yung posture mo, yung iba yung satisfaction eh. Although hindi siya katulad ng real na powder burner kasi walang recoil, walang sound. Pero kahit pa paano, hindi ka rin naman gagastos katulad ng mga powder burners. Diba? So, yun, gumaganda na rin ang weather dito sa Houston, Texas. Hindi siya mainit, hindi malamig. Kaya pwede na lumabas mga tao, pwede na tayo mag-outdoors. Talaga siguro, i-share ko siguro isa sa ano ko, bucket list ko this year. Mag-fishing ako ngayon. Kailangan mag-fishing. Tagal na ako din nag-fishing eh. Mag-fishing. Tapos may namit pala ako, shoutout kay ano, kay RJ. Hindi, si JR. JR ba o RJ? May bagong akong na-meet sa church namin eh. No, nag-drone daw siya. Okay, sige. Sabi ko, minsan mag-drone tayo. No. Drone naman yun sa kanya. Ano pa? Dami. Parang ano, sabi na miss ko, parang ang bilis ng February. Parang naling ano ka lang, parang kasisimba pa lang namin. Magsisimba na naman ngayong weekend. Ang bilis ng February. Yung January daw matagal. Siguro dahil ang daming ganap. Sabi ng mga taga Quezon, ang daming ganap ngayong February. Daming activities. Every week meron kaming lakad. 'Di ba? Which is a good thing. May nabasa akong article kanina eh sa Facebook, nakalagay yung mga ano daw, at age 50 pag nag-exercise ka daw, bumabalik yung health ng heart. No, may problema ka sa heart, exercise ka, which is pwede kasi nag-exercise eh. Yung heart kasi muscle yan eh. So pag muscle dapat nag-exercise, no? So pag nag-exercise ka, nagpa-pump yan. Pwede naman, no? Tsaka it doesn't hurt talaga yung mag-exercise. Sabi ko nga, mga kaibigan ko kay Adrian, alam mo, nagbabike tayo. Hindi lang naman yung yung papawis ang habol mo dito. Minsan yung pag-appreciate mo sa nature, yan, daming puno, diyan kami nagbabike sa park. Tapos yung sariwang hangin. Ang ano doon siguro yung mental health eh, ang natutulungan talaga eh, 'di ba? Tapos pag gusto ko talaga ng workout, talagang mag-gym ka, or yan nga sa basketball. Sa basketball last week, grabe. Naka 5 games ako, 5 games, no? Tapos parang hindi naman ako ganun kapagod. Hindi naman ako yung gumagapang na pagod. Naka 5 games. So maganda yun. So ibig sabihin, nag-improve yung endurance. Nag-improve yung endurance ko. Tapos mas nakaka-score ako. Dami kong in-score na 3 points last week eh. Sayang nga eh, sabi, pinagtatawanan niya ako nung kakilala ko doon. Sabi, kung kailan nakaka-score ka, hindi ka nagbi-video. Sabi ko kasi siguro pag nagbi-video ko, na yung attention ko nahahati, no? Or nako-conscious ako. Pagka hindi ako nagbi-video, naka-focus lang ako doon sa game. Sabi yung ganun. Ganun talaga, sayang. Di ko na ako yung nagpatay ng 3 points sa huli. Ay nako. Anyway, hindi ko na kung sinong panalo sa amin kasi nagdiskusyonan pa eh. Sabi ko, hindi, bigay mo na lang yung bola. Huwag naman diskusyon, wala, tumatakbo yung oras. Bigay mo na lang yung bola, wala pa kailan kung sino mananalo. Pagbigay sa akin ng bola, 10 points ko, pasok. Sabi ko, parang tabla yata. Hindi, wala na akong pakialam sa score eh. Kasi laro lang naman yun eh. Wala namang premyo eh. Ba't ka sa score? Diba? Basta ang habol ko dun, mag-enjoy lang. Tsaka minsan, nag-enjoy na rin ako. Mas nag-enjoy ako ngayon. May napansin ako sa basketball. Siguro yung yung camaraderie, yung yung nga, dahil mas nakikilala ko yung mga kalaro ko dati. Dadating lang ako dun, naipag-usap eh. Ngayon, naipag-usap na ako sa kanila eh. No, yung connection nandun na eh. Mas nag-enjoy ako talaga. Tsaka dati parang mas mainit ulo ko eh. Ngayon, mas dati nainis ako yung alanganin na foul. Last 2 weeks ago, may maliit talaga na mag-ama yun eh. Yung anak niya, sinundutan ako sa talaga, kumros talaga sa harap ko habang fast break ako. Ganun nangyari sa akin nung nasa Pilipinas ako eh, kaya ako nabalian ng braso eh. Ito kaya ako may peklat dito eh. Sinundutan ako sa below the knee.
tutumba ako. Nainis ako 2 weeks ago eh. Gano'n na nangyari. Sabi ko, delikado yan. I mean, wala namang premyo. Bakit alanganin yung depensa mo? Hindi mo kailangan gawin yan. Sana pinabayaan niya na lang ako umiscore eh. Nakabuelo na ako sa fast break eh. Tapos susundutan ka sa habang tumatakbo ka. Nakakatakot. Kasi maliit siya eh. Talagang below the knee yung kamay niya. Nag-iingat lang ako. Na-trauma na ako sa ganun eh. Dati nandun ako sa Lucena. Kailan ba yun? Kailan ba ako? Maliit pa si Tantan noon eh. Yung panganay ko 24 years old. Noong time na yun 1 year old pa lang yata si Tantan eh. Nagbabasketball kami sa subdivision dyan sa Santa Isabel, sa Lucena, Avida Homes. Sinundutan niya ako, nabali yung kamay ko. Iyak talaga ako. Alam nyo, kung sa hindi pa nakaka-experience mabalian ng buto, maiiyak ka kasi yung buto mo pag nabali, may mga sharp edges yan. Hindi clean yung cut eh. So kada nung sinakay ako sa kotse, tuwing liliko yung sasakyan, tuwing malulubak, sumisigaw ako sa sakit. Liliko, malulubak, sisigaw ka talaga dahil nga yung fracture eh hindi clean eh. Grabe. Tapos may mga debris pa siguro dyan na maliliit na buto. Iyak talaga ako doon. Tapos nandun ako, hindi ko makakalimutan doon. Nandun ako sa ER ng LUDH, Lucena United Doctors Hospital. Sabi ko sa miss ko, di na ako magbabasketball. Di na ako magbabasketball. After 1 month nagbabasketball ako. Bumili ako ng neoprene na protection dito sa braso ko. Pero at the time paranoid ako noon. Sabi ko baka mataga yung braso ko pagka lumayap ako or traumatic. Kaya naglagay ako protection ng neoprene. Alam niyo yun, yung pagka nagkaroon ka ng injury pala talaga, yung matagal mag-heal yung psychological aspect, yung mental aspect. Kasi kahit magaling na ako noon, talagang umiiwas pa rin talaga ako. Feeling ko gaganyanin yung tatagain yung braso ko eh. Napaparanoid ako eh, So napapakwento lang ako kasi nabitin tayo sa live natin kanina eh. Madami pa akong gustong i-share sa inyo. Minsan story time yata tayo. So ayun nga magkikita kami nila Ken. Alam ko nagbabasketball daw sila sa church Saturday eh. So magbabasketball na ako mamayang gabi. Pagka nagbasketball sila Ken, baka join na lang ako sa kanila bukas Sabado imbis na mag-pickleball. Okay? In terms of health updates pala, nag-weigh ako kanina. Nag-weigh ako 187, 188, gano'n. Nandun lang yung weight ko. Hindi na ako sumasampa sa 190. Which is a good thing. Alam nyo guys, kaya ko itong pababain pa agad eh. Kaso ang problema ko dyan, yung pagbiglaan, may rebound eh. Para kang ano nga sabi kong term? Para kang gutom na gutom, para kang deprived, that's the word. Ayoko nang ganoon, gusto ko magibago yung lifestyle ko. Pabago-bago. Tapos kagabi, nag-blender ako ng mga kale, apple, broccoli, mga ganoon. Tapos ininom namin ng asawa ko. Tapos pag dumi ko ngayong umaga, ang sarap ng feeling. Sabi ko iba siya kasi hindi naman tubig yung dinumi ko. Sorry sa mga kumakain, no? Para siyang formed na pero smooth lang. Feeling ko nung dumumi ako, lahat nilabas. No, parang cleansing ang dating. Kaya sabi ko sige, gagawin ko ulit mamaya yan. Sabi na miss ko, yun daw kasi ang iniinom ng mga pasyente nila. Bumaba daw ang blood sugar ng mga pasyente nila. Pwede, no? Pwede. Ito pa pala yung kaibigan ko, si Ken, meron siyang weight problem. Kahit nagbabike siya, nagwe-weights, hindi raw siya pumapayat, tas lumalaki tiyan niya. Hindi ko siya mapayuan, hindi naman siya humingi na advice sa akin eh. Pero ang talaga diyan siguro, kailangan mo baguhin yung lifestyle mo eh. Maganda yung advice sa akin ni JR, yung kaibigan natin dito na subscriber ko nung lumipat dito.
Sabi niya, hindi mo pwedeng i-exercise yung amount ng kinakain mo. Kung mas madami yung kinakain mo sa ini-exercise mo, wala ring silbi. Or parehas lang, hindi pwede. Dapat mas madami ang exercise mo compared sa kinakain mo. Which is a good thing, in and out yan eh. Diba? Ano yung pinasok mo sa katawan mo, dapat i-burn mo yan. Dapat sobra pa yung pag-burn mo, hindi pwedeng equal. No, tama. Kaya pala meron akong pinapanood sa yung mga nagbablog sa Canada, yung Team Soliman, yung asawa niya at saka anak niya nagji-gym. Tapos sinusundo niya pa. Tapos pag uwi, sarap ng kain nila. Tapos pag may lalabas sila, sarap na naman ang kain nila. Hindi nila nabiburn eh. I'm sorry, hindi nila hinihingi yung payo ko, pero unsolicited advice. Kung ganun lang yung mo, wala rin. Para lang psychological na, oy, nag-gym ako. Pero yung kain mo, hindi nako-commensurate ng exercise eh. Ganun pala yung sikreto, no? Kaya sabi ko, kung gugustuhin ko talagang ibagsak yung weight ko, kaya ko siguro. Talagang papanay-panayin ko yung exercise. Actually, hindi na ako nag-exercise ng full workout talaga eh. Kaya ini-enjoy ko lang kasi muna, kasi gusto ko swabe lang yung pagbaba ng weight ko. To the point na ang luwag na ng waistline ng mga pantalon ko. 34 ang waistline ko eh. Parang kaya ko na uli magsuot ng 32. Ganun, sa totoo lang. Kaya ko na magsuot ng 32. Pag binalik ko yung sit-ups ko, doon ko naman mapapalit yung chan ko. Hindi ko pa nabibigyan ng attention yung sit-ups eh. Binalik ko yan. Hindi naman kasi ako nagmamadali. Mas gusto ko kasi maging healthy. Tsaka mas gusto ko ngayon nag-i-enjoy ako sa yung sa weight loss journey ko. Hindi yung biglang drop pero gutom na gutom ka naman, or feeling mo na deprived ka tapos babawi ka ng kain mamaya. Pangit yung ganun. Anyway guys, malapit na ako dito sa destination ko. Sana umabot ng 20 minutes para makita niyo yung mga kaibigan ko. So sabi ko kanina naputol yung live ko. Edi ginawa ko, labas agad ako, kinabit ko na yung bike rack, tapos sinakay ko na yung bike. Which is also a good thing. Hanapin mo palagi yung silver lining eh. Imbis na mag-visit ako sa YouTube, at least napaaga ako ngayon, 8:51, usapan 9 o'clock eh. Dati palagi eksakto ako or late, diba? Sabi ko nga, if you find good in everything, you will forever be happy. Tandaan niyo yan guys. Na-realize ko yan eh. Pagka may nahanap kang maganda sa lahat ng bagay, hindi ka na malulungkot. Kaya ka magiging masaya. Isang araw nagka-problema, hindi ko lang ma-share nagka-problema kami ng isang araw. Sabi sa miss ko, may mga tanggapin mo talaga na may mga bagay na wala sa control natin, no? Huwag ka nang mag-aalit, huwag kang sumama loob mo, kasi may mga bagay talaga na wala tayong control dyan. You have to accept that. Ang hanapin mo yung silver lining na lang, yung pwedeng merong positive, kahit gaano, minsan nga inisip ko, kahit gaano kasama mga nangyayari sa atin, kahit paano may mahanap ka na maganda, hanapin mo yung pinakamaganda na nangyari. Kaya sabi ko kanina, kahit naputol yung live ko, okay sige, maaga naman ako doon sa usapan. Ganun lang, imbis na mabuisit ako sa YouTube na to, dahil matagal na rin akong buisit. Ayan, mapaaga naman ako, di ba? Ito si Adrian, may higpit sa oras to eh. Pag na late ako eh, pinagsasabihin ako nito eh. Pinagsasabihin ako eh. Anyway, so yan, andito na tayo. Yung park katabi ng police station. Police station to guys, kung makikita nyo lang. Ay, andun na sila. Okay, Tams. Andun na sila. Bati muna kayo guys bago ko tapusin yung video na to. Andun na yung mga friendship ko. Nauna pa sila. Nauna pa rin sila sa akin. Dito na tayo. Makakarawan na naman tayo. Yan yung mga pag tumatanda ka na ma-appreciate mo yan eh. Yung mga good weather, diba? Yung may mga kaibigan ka. Yan, yung mga
ganitong activities, maliliit na activities, ma-appreciate mo na. Hindi mo na kailangan na mag trip to Europe para sumaya. Sinasabi ko sa tumutunog yung sensor ko kasi may nakakabit na bike. Ay no, kaya hindi ko rin magamit yung camera. Kaya old school na parking tayo. Old school na parking. Ayan guys, salamat sa pagsama sa akin papunta dito sa aming Friday sa park. Ayan ako, dito na. Bati muna kayo ha. Hello, hello. Kumusta muna kayo? Nagbibideo ako. Bati muna kayo. Kumusta? Ayos, Andre. Hindi kayo nagpaparamdam ah. Hindi ba makita? Pusin ko na yung live ko. See you next time. Bye.